Bubusisiin ng Senado sa susunod na linggo ang mga alegasyon laban sa kontrobersyal na Socorro Group sa Surigao del Norte. Sa isang panayam, sinabi ni Senador Ronald De La Rosa, chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, na ito ay sa harap ng alegasyong may operasyon ng drug lab at may mga armadong lalaking pinaniniwala ang mga dating pulis doon. Dagdag pa ni De La Rosa, sisilipin din nila ang alegasyon ng sexual abuse sa ilang minor de edad laban sa leader ng grupo. Ayon naman kay Senador Risa Ontiveros na unang nagsiwalat ng issue laban sa Socorro Group, nakakalap sila ng marami pang testimonya mula sa mga dating miyembro ng grupo. Sinalubong ng rally ang ika-51 anibersaryo ng pagdedeklara ng martial law sa bansa. Bisperas pa lang sumugod na ang ilang grupo sa People Power Monument sa EDSA. Si Judy, aminadong ang martial law ang nag-udyok sa kanya upang maging aktivista. Sumisigaw ang mga manggagawa ng karapatan para sa nakakabuhay na sahod, karapatan sa pag-uunyon, binuwag ang picket line at hinuli ang mga leader manggagawa. Giit ng grupong I Defend, hindi dapat makalimutan ang madilim na yugto ng kasaysayan ng Pilipinas sa ilalim ng martial law. Gusto rin natin ipagpatuloy yung pagpapaalala sa mga tao, sa mga naganap noong panahon na yon. Kaya din kung makikita po ninyo, yung mga daladala namin ng mga panawagan ngayon ay naglalaman ng mga aktual na datos. Kinalampag din ng grupong Defend Southern Tagalog ang harapan ng US Embassy sa Maynila. Sa ika-51 anibersaryo ng martial law ni Marcos Sr. ay naririto tayo sa Kamaynilaan. Giit din nila ay dapat may managot sa hindi na mabilang na human rights violations laban sa mga residente ng Southern Tagalog ng mga puwersa ng pamahalaan. Manatiling nakatutok sa may init na balita, Zandro Ochona para sa All TV News.